Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. At tayo po ay nasa panahon na tinatawag nating Kuwaresma. Kamusta po ang karanasan kahapon? May naranasan ba o wala lang? Kasi maganda rin po talaga na tinitingnan natin kung paano ba tayo na nakikilahok at tumutugon sa panawagan ng bawat panahon. So, sa pagdiriwang natin ng pangliturhiya, panahon ng Kwaresma, at pinapaalala sa atin na matuto tayong magdisiplina sa ating mga sarili. Yung mga cravings natin, yung mga appetite natin, kailangan din natin tinitingnan kung sino ba ang may control. Ako ba ang may control sa appetite ko o yung appetite natin o katakawan natin ang kumukontrol sa akin. So, alin sa dalawa? Kaya sa panahong ito, maganda rin na hinahamon natin o tinatanggap natin yung challenge. Mahirap, totoo, magiging mahirap, pero tingnan mo din kung nag-e-effort ka din ba na at least subukan mo, nakayanin mo. For example, no, yung sinasabi nga meron tayong fasting. So, hindi lang sa pagkain, kundi maging sa mga material na bagay. So, ito yung mga bagay na sinisimulan o sinimulang ipaalala sa atin na pag-ukulan mo ng panahon. Yung pagdarasal, yung pagtulong sa kapwa, yung pag-aayuno. Kaya ngayon, matapos nga natin pasukin na itong panahon ng Kwaresma, ibinibigay naman sa atin, pinahayag ni Kristo, ano ang mangyayari sa ika-40 araw. So, yung simula, pinakita sa atin at sinabi ni Kristo na ang tao'y dapat magtiis ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, mga iskriba, ipapapatay siya. Kaya nga ang Kwaresma ay paghahanda para sa pagdiriwang natin ng Misteryo Paschal. Yung gugunitain natin na napakahalagang araw. So, simula, makikita mo na yung wakas o yung katapusan, handa ka bang magpatuloy? Kasi baka nagpalagay tayo ng abo, okay na, safe na ako, ligtas na ako, okay na, sitting pretty na lang. Hindi. Kaya nga sabi ni Kristo,
Sigurado ba kayong gusto nyo talagang sumunod sa akin? Kasi lilinawin ko, ang sino mang gustong sumunod sa akin, matutong limutin ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya. Pag sinabing sumunod sa kanya, ano ba yung mga salita na ipinapagawa sa atin? Kung sa konteksto na ating pong pagdiriwang ng Kwaresma, pinapaalala sa atin, magbalik loob sa Diyos. Diba yung pagsisihan ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Itong sinasabi ni Kristo na dapat masundan natin, sundin natin. Yung paglimot ukol sa sarili, kaya nga meron din tayong ino-observe na yung almsgiving o paglilimos na sa panahong ito ng Kwaresma, tingnan mo kung nakasentro ba lagi sa kung ano ang gusto mo at sa kung ano ang kailangan mo, yung nagiging takbo ng buhay mo. Kasi ngayon, inihiling na magbigay ka. Isipin mo ang iba, hindi yung ikaw lang, kundi isipin mo kung ano ang maibibigay mo sa iyong kapwa, hindi yung kung ano ang makukuha mo sa iyong kapwa. At pagsunod, pagpasan ng krus, hindi naman ito yung basta nilang problema, pagsubo, hindi eh. Ang pagpasan ng krus ay ang pagtanggap natin sa mga responsibilidad na dapat nating tinatanggap. So yun, mahirap, mabigat, pero papasanin natin dahil gusto nating maging alagad ni Kristo. Ito naman ay tanong kung gusto mo sa mga gusto na sumunod at maging alagad ni Kristo. So pagnilayan natin ng mabuti sa mga panahong ito. Amen. Thank you.